Pagpalang umaga po sa ating mga kapatid. Isang biyaya po nagmumula sa pag-ibig ng Diyos na meron tayong lakas at hininga sa umagang ito na ating tinanggap mula sa Kanya. Sa oras na ito, sa ating pagpapumpisa ng ating araw, higit nating nanasain na patuloy na unahin na magpupuno sa Kanyang presensya sa pamamagitan ng morning devotion na ito. At bago ang lahat, paumpisahan po natin sa isang awitin, dulot niya ay ligaya. Aming Diyos na mahabagin, kinalimutan aking nakaraan. Di man karapat dapat pagtiwalaan, salamat at ginamit sa Kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na akong mahihiling pa, siyang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Aming Diyos na mahabagin, kinalimutan aking nakaraan. Di man karapat dapat pagtiwalaan, salamat at ginamit sa Kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa Kanya. Wala na akong mahihiling pa, siyang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Wala na akong mahihiling pa, siyang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Dulot niya ay ligaya. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyong dakilang pag-ibig, narito po muli kami ngayong umaga na higit nagpapasakop sa inyo. Makapanahan kami, Panginoon, sa banal mong presensya at magpakabuno ng pagpapalang ikaw ang Diyos na higit nagkakaloob sa pamamagitan ng iyong salita. Ako na iyong lingkod, nagpapakumbaba po ako, gamitin mo lamang po ang aking buhay bilang daluyan ng iyong paloob ay tanging kadakilaan at kapurihan ng iyong pangalan, O God. At sa bawat makakasama ko sa kabilang linya, O God, samahan niyo lamang po kami, Panginoon, ng isang kagalakan na sa bawat salitang lagi po ang pakikinig namin ay laan, O God. Pagpalain niyo po ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang kagalakan sa akin bilang lingkod na magamit sa umagang ito. Sa oras na ito, ang ating pong pag-aaralan ay magmumula sa aklat ng Colossus chapter 3. Alam niyo na po yung verse na ito, pero dito po tayo dinadala sa umagang ito. Sabi po dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip niyo at hindi sa mga makamundong bagay. Purihin po ang salita ng Diyos. So, ang ating pong pag-aaralan yung dalawang talata na ito na pinagamandag ang title po na aking inalapat dito ay Elevated Through Christ. Kumbaga, higit tayong dinadala sa mataas na antas ng ating Panginoong Jesus. Kasi sinabi po sa ating binasa na binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Ano po yung ibig sabihin ng binuhay? It means reborn or lifted. At
at umagang po ito, yung binuhay ay nangangahulugang may ginawang napakaganda at dakilang bagay ang ating Diyos para sa atin na hindi natin makakamtan base sa sarili lamang po nating pagsusumikap. Ulit ko, binuhay means may ginawang napakaganda at dakilang bagay ang ating Diyos para sa atin na hindi natin makakamtan base lamang sa ating sariling pagsusumikap. Alam naman natin yan at ito ay patungkol sa love ng Panginoon, yung John 3:16. At hindi ko na po bubuklatin sa talatang iyon dahil alam naman po natin yung nilalaman ng John 3:16. Pero sa oras na ito, yung mananampalataya po ng Colossus ay meron po silang pinahawakang pananampalatayan, yung Colossian heresy na binubuo ng apat. Yung meron po silang paniniwala sa filosofiya, pagsamba sa mga anghel, mahigpit na batas at ritual, tinatawag na legalism, at paniniwala may mas mataas na antas ng spiritual na karunungan sila or knowledge. At alam po natin yung mga bagay na yun ay hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon dahil ito ay taliwas sa kanyang nais. Kaya sa oras na ito, dahil ang Diyos ay gumawa ng dakilang bagay sa atin, dahil sa kanyang ginawa, kusa niyo itong ibinigay para maramdaman at ibaba niya sa atin ang pabor. Amen. Yung binuhay tayo ng Panginoong Jesucristo para ipagkaloob sa atin yung dakilang regalo at ipatama ang dakila niyang pagmamahal sa atin upang sa takdang panahon hindi po tayo mapahamak. Amen. At bilang ilustrasyon, tayo po ay sa salitang binuhay, po ba? Kaya tayo ay madalas ay nagbibis kasi ayaw po natin maging marumi at hindi tayo presentable sa harapan ng ibang tao o maraming tao. It means, kapag presentable po tayo at hindi po tayo madungis, di po ba, maganda po tayo o pleasant or neat tayong tingnan. Yung binuhay po tayo, inalis po tayo sa dati nating kalalagayan. Kumbaga, sa Efeso, sinasabi po doon, dati ay sa salita ng Diyos, yung dati nating buhay, yung tayong makasalanan ay para tayong basura. Pero dahil nga po, binuhay tayo kasama ni Kristo, meron na tayong dakilang pabor. Yung pag-inaari na tayong matuwid sa pamagitan ng kanyang pananampalataya natin sa kanya. So, sa oras na ito, pasensya na po, medyo malamok. Kaya sa oras na ito, bibigyan ko lamang po ng 3 puntos. Ito pong ating pag-aaralan. Yung muling binuhay kasama ni Kristo, it means na napapaloob dito yung spiritual rebirth. Tayo bilang mga anak ng Diyos na may bagong buhay dahil kay Kristo, ay wala na tayo sa sarili nating, sa dati nating buhay. Kumbaga, iniiwan na natin iyon. Ang buhay natin ay higit na nakaugnay na sa nais ng Panginoon. Kumbaga, tayo po ay higit ng sinasakop at nagpapasakop sa kanyang makapangyarihang salita. Na doon na po natutuon yung ating isipan, yung ating pananaw, at dahil nakikibahagi na tayo sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan. Ang sinasabi po sa Efeso chapter 2, verse 5, sabi po dito, na kahit itinuturing tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli na niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Na ibig sabihin, nakikibahagi na tayo sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan. At alam po natin, ang pagpapatungkol po nun, na yung mentalidad po natin o yung kaisipan po natin ay naiugnay na sa mga bagay na espiritualidad. Yung bagay na sinasabi sa salita ng Diyos na sa Filipos 4
8 na bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Na kung tayo po ay anak ng Diyos, hindi na po tayo dating tatamad-tamad, na parang ang hirap utusan ni pastor, o bilang pastor, hindi na tayo na pwedeng itama, na palagi lang tayong tama, di po ba? Dahil binuhay na tayo ni Kristo, yung higit na kalooban ng Diyos upang tayo ay higit na maging spiritual, makita ang spiritual maturity, di po ba? Yung pag-iiba ng ating kalalagayan, di po ba? Yung pagiging submissive, di po ba? Pagiging teachable. Kaya sabi po dito sa ating pangalawang pag-aaralan, hanapin ang mga bagay na sa itaas. Hindi ibig sabihin nito ay iwanan natin ang mundo, kundi unahin natin ang kalooban ng Diyos. Yung sinasabi sa salita ng Diyos na ating nilalakaran ay pinapamuhay. Kung tayo higit na lingkod ng Panginoon, di po ba, na unahin natin ang kanyang kaharian. Na nagpo-focus tayo sa mga bagay na walang hanggan ang halaga. Ito po ay panlangit hanggang sa kaharian ng ating Ama sa langit. Ay yung mga bagay na ating pinagtatapatan na namumuhay tayo sa pamantayan ng langit, hindi ng mundo. Ano po ba yung sa mundo? Na dati ay higit pa ang ating focus sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasapatan sa pangmundo. Yung mga bagay na tulad na lamang po ng pagiging in, di po ba, sa mundong ito, yung pagiging millennial sensation, di po ba? Dati gusto natin laging viral sa mga reels natin, laging tapos lagi nating in sa mga at namahantong pa sa pagpapatato, di po ba? Pero hindi po kasi yun, yung mga bagay na nasa itaas yun. Kundi, ang inuuna po natin ay yung pagpapasakop sa gawain ng Panginoon. Yung hindi natin kinakalimutan ang pagtitipon gaya ng kaugalian. Kung paano dati ay madali tayong tawagin ng ating mga kaibigan, di po ba? Pero dahil tayo ay mga binuhay na ni Kristo, tayo na po ay mas madaling higit na hagilapin sa gawain. Mapa-online man, mapa face-to-face man, di ba? Yung ating pakikipag-isa at pagpapalakas at nagiging kalakasan tayo sa gawain ng Panginoon ay hindi na ganun ka big deal sa atin, bagkus nagiging buhay na natin. Yun na yung nagiging passion natin at yung higit na agaan na po sa atin ay yung masigasig tayo sa pagsunod, lalo na sa mga gawain, sa pagtayo-tayo, di po ba? At higit sa lahat sa mga gampanin, sa lahat ng aspeto patungkol sa ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At dyan po na pumapasok yung inuuna natin ang kaharian ng Diyos. Dahil bilang responsible na magulang, na minsan ay siyempre kailangan natin ay unti-unti itong nagkakaroon ng pagtatagumpay sa ating buhay, pagsunod, paglakad sa ating pananampalataya, na mas binibigyan natin diin o direktiba sa ating pamumuhay na ma-prioritize at naglalaan na po tayo ng sapat na oras. At dun po talaga nakikita yung mga bagay na pangpara sa langit na bayan. O sabi nga po, mga bagay na gawain ng mga anak ng Diyos. At sa
Pangatlo, tinutuon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Yung mga bagay na ito ay hindi isang basta lamang po natin binasa o isang sentence, kundi ito'y panawagan ng pagbabago ng ating kaisipan, ng ating mindset, na kung noon ay talagang hindi ako, ang kaisipan natin ay hindi tama ako palagi, hindi po ba? Hindi ako matuturuan, pero dahil tayo ay binuhay ni Kristo, tayo po ay higit pang nagpapakumbaba hanggang sa higit na masunod ang kalooban ng Diyos. Lagi tayo nagiging open-minded, at kung ang dati ang kaisipan natin, ang lagi nating ay higit na maging workaholic nga po, di po ba? At mabiyaya naman ng Panginoon eh. Nakikita naman niya na nanalangin ako, di po ba? Nagpapakita naman ako sa simbahan ng kada linggo, pero simba lang. Pero dahil nga po yung pagbabago ng ating mindset ay higit nating binibigyan ng halaga na sa mga oras na ito, dahil tayo na po ay binago na po ng Panginoon at wala na sa atin ang dating nating mga ugali, dating buhay na nilalakaran na parang magsisimba lang ako dahil may gusto kong hingin sa Panginoon, magtatapat lang ako sa Panginoon, o mga hindi pa talaga niyayakap o nauunawaan kung ano yung buhay na tinanggap nila sa Panginoong Hesus. At dahil dito ay kapag tinutuon natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, nagkakaroon tayo ng disiplina sa pag-iisip. Kinokontrol natin yung ating kaisipan sa mindset na kung dati ay hindi nakakapagbigay lugod sa Panginoon, ngayon yung mga set ng mindset natin ay yung kung paano ba matutulungan yung aming gawain, di po ba? Kung paano ba may papakita sa aking pamilya na totoo kong anak ng Diyos, di po ba? Kung dati parang wala tayong pakialam dahil nagsisimba naman tayo, aktibo naman tayo sa gawain, pero pagdating sa bahay, parang hindi tayo kagamit-gamit, hindi tayo hindi tayo nagiging pagpapala. Hindi po ba? Nagiging masigasig tayo pagdating sa gawain, pero pag-uwi sa bahay, parang normal na isang makamundong anak na lang tayo, na nandun pa rin tayo sa dati. Pero dahil nga po yung disiplina sa sarili, na ang nilalaman ng kaisipan ng ko bilang anak ng Diyos, o kaisipan natin bilang anak ng Diyos, ay yung mga bagay na kapuri-puri na sinasabi nga po sa Filipos 4:8 na binasa ko kanina, na hindi na nagpapadala sa tukso ng mundo. Na kapag, di po ba, kapag mga abroader ka dito, hindi po, balis kang Kristiyano at active sa paglilingkod, nung nakapag-abroad ka na, nawala na ang pagiging Kristiyano. Di po ba? Natutukso na sa mga opposite sex or sa mga single-singlean sa ibang bansa. Di po ba? Pero hindi yun nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi na tayo nagpapadala sa mga bagay na makakompromise tayo bilang anak ng Diyos, bilang binigyan ng pribilehiyo na dalhin o maging higit dalhin ang pangalan ng Panginoong Hesus, na tayo ay Kristiyano. Kaya sabi nga po sa salita ng Diyos sa Roma 12:2, na alam po natin yan, huwag tayong makaayon sa takbo ng mundo, bagkus baguhin natin ang ating pag-iisip. Basahin ko po
Sabi po dito, Roma 12:2, ito natin ang ating paningin kay Kristo na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapos-tapusan. Tiniis niya ang paghihirap. Mali po pala nabasa ko. Hebreo po pala yun. Dito po sa Roma chapter 12 verse 2, nasabi po at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Mga bagay na higit na nagbibigay kapurihan sa ating Diyos, na kung paano siya lumakad ng may pagtitiis para lang natin makamtan ang ganap na buhay. Yung sinasabi din, binuhay tayo kasama ni Kristo. Dahil alam natin, hindi natin ito makakamtan base sa ating sariling pagsusumikap ng ating kakayanan. Kahit ano pang sigasig ng ating pagtatrabaho dito sa mundo, lahat ng bagay na iyon hindi sasapat doon sa pabor at regalong ibinigay ng ating Panginoon Jesus. Kaya sa buhay nating ito na sa umagang ito, pinapaalala lamang po na tayo ay itinaas na yung antas ng ating pong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Tayo na ay pinanganak na muli, reborn, at tinaas yung lifted, ay ito'y kasing kahulugan nung binuhay or elevated. Kaya po sa ating pong mga anak ng Diyos, huwag po natin mahayaan na yung mga bagay na mabuting inilapat sa atin pinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus ay hindi mapahalagahan. Bagkus habang nauunawaan natin to, habang inaangkin natin to at niyayakap, higit po natin itong mapahalagahan at mapagtapatan sa paanong paraan. Habang inuunawa natin ang salita ng Diyos, tayo ay higit na nagpapakumbaba, binabago ang sarili, higit na binabago ang pananaw ng ating kaisipan ayon sa nais kaya noon, makamundong bagay pa, kundi ang ating pong nilalakaran na ay yung higit na naging pagpapala sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Nagiging pagpapala ang ating mga lakbayin o gampanin para sa kapurihan ng ating Panginoong Yesus, na hindi po tayo nako-compromise ng kayamanan, ng kasikatan o ng kasalanan dito sa mundo. At sa pamagitan ng mga bagay na pagtatagumpay natin sa sa mga bagay na iyon, higit na dumadaloy po sa atin yung higit na presensya ng pagbuhay sa atin ng Panginoon sa Kristo. Kaya sa umaga na ito, alam po natin na maraming bagay na nangyayari at sa ating pong buhay na talagang susubukin ng ating pagsunod, pagyakap sa kalooban ng Panginoon. Pero kung lagi natin panghahawakan ng salita ng Diyos, na lagi natin itutuon ang ating paningin, ang ating kaisipan sa itaas o sa Panginoong Hesus, ay hindi po tayo hindi po tayo mahihirapan lalakaran ang kalooban ng Panginoon Jesus. Kasi kumbaga papahalagahan natin yung kanyang pinaghirapan na ibinigay sa atin. Kaya sa oras na ito, iniiwan po sa atin ang salita ng Diyos na kailangan natin i-press
yung goal na pahalagahan natin yung buhay na kaaya-ayang kaloob sa atin ng Panginoon. At makamtan natin yung premyo na inilaan sa atin ng Panginoon sa langit na bayan. Kaya sa oras na ito mga kapatid, salamat po sa dakilang biyaya ng Panginoon na kahit po sa Iglesia ng Balagtas, nakakatuwa lamang po na ang mga nangyayari at ginagawa lately po kasi ay parang ang hirap po ng mga nagiging sitwasyon dahil sa tawag po ng misyon pamilya, pero dahil po laan po tayo nagpapaturo ay higit po tayong tinutulungan o nanggagaling ang ating tulong at pag-asa sa ating Diyos na bumuhay sa atin. Kung paano sa ngayon ay maraming ginagawang mabuting bagay sa gawain ng balagtas ang ating Panginoong Hesus. Patuloy siya nagtatapat at ngayon po ay nakauwi na po ako dahil buwan din po akong pabalik-balik dito. Bumabiyahe lamang po ng Sunday dahil po para sa gawain, dahil tinutulungan ko po ang aking kapatid para po sa tawag ng misyon upang patuloy na maging katuwang niya at maging daluyan din po ng higit na biyaya ng Diyos na hindi tayo namimili ng gampanin. Kaya sa umagang ito, salamat po sa Panginoon dahil muli po akong inuwi sa lugarin ng Balagtas. Dati po, yung mga nakaraang buwan po kasi ay nasa Chaong Quezon po ako at tinutulungan ko po ang aking kapatid. Kaya salamat po sa Panginoon dahil binuhay niya tayo, higit pa ang pangako niya na patuloy na idaragdag sa atin dahil tapat ang kanyang pag-ibig. Kung paano niya tayo binuhay mula sa mga patay, ano pong bagay ang hindi niya kayang gawin. Katulad ng sinasabi sa Roma 8:32. Kaya sa oras na ito, salamat po aming Ama, salamat po Panginoong Hesus. Higit kayo nakakasiyasat sa sitwasyon ng bawat isang anak mo. Nawa sa bawat pangungusap ng inyong mga anak, O God, kung paano lalakaran ang buhay, paglilingkod, buhay, sitwasyon bilang inyong kinalinga, dakilang Diyos. Lagi po namin maunawaan kung paano niya kami binigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Lagi po namin maalala at tingnan ang aming Panginoong Hesus upang lagi namin maalala yung kanyang paghihirap. Lagi namin maito ng aming isipan sa mga bagay na makalangit. Kaya sa umagang ito, higit po namin ikalakas ang mga bagay na regalo sa amin ng Panginoong Hesus ngayon, bukas at magpakailanman. Hanggang sa kami ay higit pang masandig sa inyo habang ipinagkakatiwala po namin ang aming bumbuhay na sa inyo ipagamit, O God. At patuloy kami makasunod ayon sa inyong kalooban. Kaya sa oras na ito, pagpalain niyo po Panginoon ang pamilya na iwan Panginoon laging higit na ibaba ang higit na pabor at mayamang pagkilos Panginoon, tulong sa gawain kung saan po Panginoon sila higit na dinadala, O God. Sa ibang papuri paglulahati, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus, Amen.